Sa umagang iyon, hindi ko alam na may mangyayari na magbabago ng takbo ng buhay ko. Maaga pa lang ay tinawagan ako ni Mika, ang asawa ng anak kong si Carlo, at sinabi niyang sasama raw siya sa pamamalengke. Napakunot ang noo ko. Talaga bang gusto niyang sumama? Bihira naman siyang gumawa ng bagay na walang kapalit. Bulong ko sa sarili ko habang isinasabit ang lumang bag ko sa balikat. "Bilisan mo po, Lola Luz," sigaw ng apo kong si Josh mula sa garahe. Sabi ni Mama, bibili daw tayo ng ice cream pagkatapos. Napangiti ako. Kahit matanda na ako, may kakaibang saya pa rin kapag sinasama nila ako sa ganitong lakad. Minsan lang kasi akong isama ngayon. Sumakay ako sa likod ng SUV ni Carlo bagamat mabagal dahil sa rayuma. Habang paalis kami, naramdaman kong bumaling si Mika mula sa harap, bahagyang nagtaas ng kilay. "Nay, sana po huwag kayong maingay sa loob ng grocery ha, baka mapahiya tayo," sabi niyang mahina pero malinaw na may pangmamaliit. Tahimik lang akong ngumiti. Sa mga taon na nakasama ko siya, natutunan ko na kapag sinagot ko, lalong lumalala ang sitwasyon. Lagi ring kampi si Carlo sa asawa niya, kaya tahimik na lang ako kahit masakit. Pagdating namin sa Mercado Supermart sa Quezon City, siksikan na kahit Martes pa lang. May mga batang umiiyak, mga nanay na nagmamadali at mga senior na mabagal ang kilos, parang ako. Dati, paborito kong lugar ito. Kilala ko halos lahat ng tindero rito, nakasanayan ko na sa loob ng 30 taon. Pero ngayong kasama ko si Mika, parang hindi ako makakilos ng maayos. May hawak siyang listahan, mahigpit ang tono. "Dito tayo, Nay, huwag kang lalayo." Si Josh naman, masaya sa tabi niya, paminsan-minsan lang ako tinitingnan. Nang makarating kami sa cashier, isang binatang kahera na may magalang na ngiti ang bumati. "Magandang umaga po, Nay. Kumusta po kayo?" Bago pa ako makasagot, biglang sumingit si Mika, matalim ang boses. "Huwag niyo pong kausapin yan. Katulong lang yan namin." Parang biglang huminto ang mundo. Napatigil ako, ramdam kong namula ang mukha ko sa hiya. Si Carlo, ang anak kong pinaghirapan kong palakihin, tumawa. Pati si Josh. At doon ko naramdaman, parang tinanggalan ako ng danggal ng pagkatao. Parang sumikip ang dibdib ko nang marinig ko ang sinabi ni Mika. Katulong lang yan namin. Ang bawat salitang iyon ay parang kutsilyong bumaon sa puso ko. Ramdam ko ang pag-init ng pisngi ko at bago pa ako makagalaw, tumawa si Carlo. Malakas, parang tuwang-tuwa sa biro ng asawa niya. "Uy Mika," sabi pa niya habang nakangisi, "huwag mo namang ipahaya si Mama sa kahera." Pero halatang wala talaga siyang pakialam. Tumawa rin si Josh, ang apo kong 12 taong gulang. "Oo nga, si Lola parang kasambahay namin. Lagi siyang naglilinis at nagluluto." Napakapit ako ng mahigpit sa hawakan ng lumang bag ko. Kung hindi lang siguro ako nakapako sa hiya, baka tumulo na ang luha ko sa mismong harap ng lahat. Ang cashier, isang batang lalaki na marahil ay wala pang 20, ay natigilan. Nawala ang ngiti niya at halatang hindi alam kung ano ang gagawin. Papel o plastic, ma'am?" Tanong niya kay Mika, iwas tingin sa akin. "Plastic na lang," sagot ni Mika habang nakataas ang baba at halatang natutuwa sa sarili. Napansin kong may ilang tao sa pila sa likod namin ang tumitingin-tingin. May iba na napapailing, pero may ilan ding halatang naaaliw sa eksena para bang teleserye. Gusto kong lumubog sa sahig. Hindi dahil sa mga tao, kundi dahil sa sarili kong pamilya na kayang pagtawanan ang isang inang nagpalaki sa kanila. Paglabas namin ng grocery, habang bitbit ko ang ilang supot ng pinamili nila, patuloy silang nagkwentuhuhan na parang walang nangyari. Si Mika nakayakap sa braso ni Carlo, si Josh naman abala sa cellphone. Ako, nasa hulihan, bitbit ang mga grocery bag at ang bigat ng kahiyaan. Pagdating sa sasakyan, walang nagtanong kung ayos lang ba ako. Wala ring nagbanggit ng ice cream na ipinangako nila. Tahimik lang ako sa likod habang pinagmamasdan ang dumadaang mga bahay, ang mga taong may kanya-kanyang buhay.
Sa isip ko, paulit-ulit na tumatakbo ang mga salitang iyon. Katulong lang yan namin. Pag uwi namin sa bahay, inaasahan kong baka magsusorry si Carlo. Pero hindi. Agad silang pumasok sa kwarto nila. Ako naman diretso sa kusina para ayusin ang pinamili. Habang inaayos ko ang mga ito, napahawak ako sa dibdib ko. Ang sakit. Hindi lang sa katawan, sa kaluluwa. Pagkatapos kong iligpit ang mga pinamili, naupo ako sandali sa silyang kahoy sa gilid ng kusina. Tahimik, tanging tunog ng orasan at mahihinang yabag sa itaas ang maririnig. Ang bigat ng dibdib ko ay parang may bato. Ganito na lang ba talaga ako sa buhay nila? Tanong ko sa sarili habang pinagmamasdan ang lumang kortina na ako rin ang tumahi noong mga panahon masaya pa kami. Nang pumasok si Mika, bitbit ang cellphone niya ni hindi man lang ako tiningnan. Nay, huwag niyo po sanang kalimutan na linisin yung banyo sa umaga ha, may bisita kami bukas. Tumango lang ako. Opo. Tumingin siya sandali, malamig ang boses. At kung pwede, huwag muna kayong lalabas, nakakahiya kung makikita kayo ng mga kaibigan ko. Pag-alis niya, naramdaman kong parang unti-unti akong nawawala sa sariling bahay ko. Matagal na akong nakatira rito. Ako ang nagpatayo ng bahay na ito matapos pumanaw ang asawa kong si Ben. Pero nang tumira si Mika, 5 taon na ang nakalipas, parang ako na ang bisita. Pagdating ng gabi, nakahiga ako sa maliit na silid sa likod ng bahay. Maliit lang, saktong may kama, lumang aparador at isang salamin. Ito ang dating silid ng kasambahay namin. Noong araw, ako ang amo. Ngayon, ako na ang tila katulong. Napatingin ako sa salamin. Sa harap ko, isang matandang babaeng halos hindi ko na makilala. May puti na ang buhok, kulubot ang noo at may lungkot sa mga mata. Luz, sabi ko sa sarili ko, naasa na yung dating ikaw? Sa pag-ikot ng mga alaala, naalala ko ang mga panahon. May maliit akong karinderya sa may Project 6 kung saan pumipila ang mga tao para sa tinola ko. Noon, masigla ako, may sariling pera, may dignidad. Pero nang makialam si Mika, pinasara niya dahil daw nakakahiya sa pamilya ni Carlo. At gaya ng lagi, pumayag ako. Mulit na yung gabi, habang nakatingin ako sa kisame, may kung anong kumislot sa dibdib ko. Isang bagay na matagal ko nang tinatago, hindi lang sa kanila, kundi sa sarili ko rin. Tumayo ako, binuksan ang lumang aparador at hinawi ang mga damit. Sa likod, naroon pa rin ang maliit na itim na kahon. Hinaplos ko ito ng marahan. Bukas, bulong ko, aalalahanin natin kung sino talaga tayo. Kinabukasan, maaga akong nagising. Tahimik pa ang buong bahay. Si Carlo at Mika tulog pa at si Josh ay siguro'y nagmumuni-muni pa sa kama niya bago pumasok sa eskwela. Dahan-dahan akong tumayo at binuksan ang ilaw sa maliit kong silid. Naroon pa rin ang kahong itim na tinago ko sa pinakailalim ng aparador. Matagal ko na itong hindi nabubuksan, halos 5 taon na. Hinaplos ko muna ito bago ko binuksan, may halong kaba at pananabik. Pagbukas ko, bumungad sa akin ang mga lumang dokumento, mga papeles ng lupa, mga bank statement at ilang kontrata. Isa-isang tinagmasdan ko. Hindi nila kailangang malaman, bulong ko. Hindi nila kailangang alamin na ang ina nilang tinuturing nilang katulong ay may pag-aari na hindi nila kayang bilhin kahit sa 10 buhay nila. Ang una kong nakita ay ang titulo ng lupa sa San Mateo, Rizal, ang bahay na pinaupahan ko noon sa isang mag-asawang OFW. Sumunod, mga papeles ng maliit na building sa may Cubao kung saan may 3 unit na inuupahan ng mga negosyante. At sa ilalim ng lahat, ang pinakapinapahalagahan ko, ang mga resibo at papeles ng partnership ko sa Mercado Supermart, ang parehong grocery kung saan ako'y ipinahiya ni Mika. Napangiti ako ng mapait. Kung alam mo lang, Mika, kung alam mo lang. Sa ilalim ng mga papel, may isang lumang sobre. Binuksan ko iyon at naroon ang mga lumang larawan. Ako at si Mang Ben noong araw na binuksan namin ang unang branch ng maliit naming karinderya.
Sa likod ng larawan, nakasulat sa sulat kamay ni Ben, "Para sa'yo, Luz, huwag mong hayaang mawala ang tapang mo. Ang dignidad, hindi basta ibinibigay, pinagtatanggol." Naluha ako. Ang mga taon ng pananahimik at pagpapasensya, bigla kong naramdaman na parang pumutok lahat. Panahon na, sabi ko sa sarili ko. Panahon na para ipakita kung sino talaga si Luz de la Cruz. Hindi kasambahay, hindi pabigat, kundi may-ari. Marahan kong isinara ang kahon, ngunit hindi tulad ng dati, hindi ko na ito itinago. Sa halip, inilapag ko ito sa ibabaw ng lamesa. Para sa unang pagkakataon, handa na akong harapin kung ano ang susunod. Lumipas ang 2 araw mula nang buksan ko ang kahon. Buong panahong iyon, parang may apoy sa dibdib ko na unti-unting lumalakas. Tahimik pa rin ako sa bahay, pero sa loob ko, nagbabago na ang lahat. Isang hapon, habang kakauwi ko lang galing sa maliit na paglalakad sa palengke, narinig ko ang malakas na tawanan mula sa sala. Dahan-dahan akong humakbang papasok at nakita kong may mga bisita si Mika. 3 babaeng kasing arte niya, nakapustura at halatang sanay sa tsismisan. "Ay naku girl," tawa ni Mika habang nagkakape. "Kung alam mo lang kung gaano kahirap may matandang kasama sa bahay. Para kang may multo. Laging nakatambay sa paligid, parang bantay sa banyo." Nagtawanan sila. Bakit hindi mo nalang ilipat sa home for the aged? Tanong ng isa. "Sinabi ko na nga kay Carlo yan," sagot ni Mika. "Pero sentimental daw siya." Ako na ang naiinis. Aba, pati sa bisita ko nakikialam pa minsan. Nako, nakakahiya. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi nila alam, nakatayo lang ako sa gilid ng pinto, nakikinig. Isa pang boses ang sumabat. Baka may iniipon pa yan. Alam mo naman, may mga matanda, may itinatago. Baka may konting mana ka dyan. Tumawa ulit si Mika. "Kung meron man, maliit lang yon. Ang alam ko, wala yang pera. Kaya nga, nakakapit sa amin." Pakiramdam ko, gusto kong sumigaw, pero pinigilan ko ang sarili ko. Sa halip, tahimik akong umakyat sa hagdan, maingat na hindi marinig ang mga yapak ko. Pagdating ko sa kwarto, napaupo ako sa kama. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi sa takot, kundi sa galit. Ano bang inaakala nila sa akin? Bulong ko. Utang ko ba sa kanila ang buhay ko? Hindi nila alam, lahat ng kinakain nila galing din sa pawis ko noon. Nakatitig ako sa kahon sa ibabaw ng lamesa. Panahon na, sabi ko, halos pabulong pero may diin. Hindi ako mamamatay na api. Hindi nila alam kung sino talaga ang pinagtatawanan nila. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, tumindig ako ng may tiwala. Hindi na ako si Luz na tahimik. Ako na si Luz na lalaban. Kinabukasan, hindi ako nakatulog ng maayos. Paulit-ulit sa isip ko ang mga sinabi ni Mika kagabi. Multo, walang pera, pabigat. Habang lumiliwanag ang langit sa labas, nakaupo lang ako sa tabi ng bintana, hawak ang tasa ng kape. Ngayon ko lang naramdaman ang kakaibang linaw sa isip ko. Hindi na ako iiyak. Gagawin ko na ang matagal ko nang pinaplano. Maingat kong kinuha ang kahong itim at inilagay sa lumang tote bag. Umalis akong tahimik habang tulog pa ang lahat. Naglakad ako papunta sa sakayan sa may kanto at sumakay ng jeep patungong Cubao. Habang bumabaybay ang jeep sa EDSA, ramdam ko ang bawat pag-ikot ng gulong na parang sinasabi, "Ito na, Luz, simula na." Unang pinuntahan ko si Mang Victor Mercado, ang dating may-ari ng Mercado Supermart na ngayon nasa likod opisina ng grocery. Nang makita niya ako, agad siyang ngumiti. "Luz, matagal kitang di nakita. Kumusta ka na?" "Mas mabuti na ngayon, Vic," sagot ko. "Gusto kong pag-usapan yung partnership natin." Nagulat siya pero ngumiti. "Aba, akala ko ayaw mo nang makialam." "Hindi na ngayon," sabi ko, diretso ang tingin. Panahon na para bumalik ako sa negosyo. Ayokong maging tahimik na partner na lang. Gusto kong may boses. Tumango siya, halatang tuwang-tuwa. "Alam mo, Luz, masaya ako na gusto mong bumalik. Malaki ang respeto ko sa diskarte mo noon. Kung hindi dahil sa puhunan mo, hindi lalaki itong supermarket."
Ipinakita ko sa kanya ang kopya lang aming lumang kontrata. Gusto kong ayusin ulit ang operasyon, lalo na yung customer service training. Ayokong may ibang matanda pang pagtrato bilang katulong. Nagkasundo kami. Sa loob ng 1 oras, pinag-usapan namin ang mga plano, mga bagong branch, staff rotation at higit sa lahat ang opisina na ilalaan para sa akin. Bago ako umalis, tinanong ako ni Victor, "Anong nag-udyok sa'yo bigla?" Ngumiti ako, mapait pero matatag. May mga taong nakalimot kung sino ako. Panahon na para ipaalala ko. Habang naglalakad palabas ng grocery, iba na ang pakiramdam ko. Ang dating lugar ng kahiyaan ko, ngayon ay magiging simula ng aking tagumpay. At sa bawat yapak ko palabas, ramdam kong unti-unti kong binabawi ang dignidad na ninakaw nila sa akin. Pagkatapos ng usap namin ni Mang Victor, dumiretso ako sa opisina ng isang abogadang matagal ko nang kakilala, si Aterna Teresa Alonso. Siya ang tumulong sa akin noon nang itayo ko ang karinderya ko at kalaunan nang pumasok ako sa partnership sa supermarket. Pagdating ko sa maliit niyang opisina sa May Timog Avenue, sinalubong niya ako ng ngiti. "Aba, Tia Luz, ang tagal mo nang hindi napapadaan. Anong maipaglilingkod ko sa'yo?" Umupo ako at huminga ng malalim. "Teresa, gusto kong baguhin ang testamento ko." Bigla siyang napatigil, sabay ilagay ang ballpen sa mesa. "Testamento? May problema ba sa pamilya mo?" Tumango ako ng marahan. Hindi ko na kailangang idetalye, pero gusto kong siguraduhin na ang mga taong minahal ko pero sinaktan ako, hindi makikinabang sa kahit 1 sentimo ko. Tahimik siyang nakinig, halatang ramdam ang bigat ng mga salita ko. Ibig sabihin, aalisin mo ang anak mo sa mga tagapagmana? Tanong niya. Oo, sagot ko. Si Carlo wala na sa listahan, pero gusto kong mag-iwan ng trust fund para kay Josh. Kapag tumanda siya at natutong rumispeto, sa kanya ito makukuha. Sumulat si Teresa ng mga tala sa papel. At ang natitira? Sa charity, sagot ko. Para sa mga matatandang inapi ng sarili nilang pamilya. Gusto kong makatulong sa mga katulad kong pinagtawanan, tinuring na pabigat, pero marangal naman ang puso. Tahimik ulit siya sandali. Tia Luz, sabi niya, ang ginagawa mo ay matapang, pero sigurado ka ba? Minsan, mahirap kalabanin ang sariling dugo. Ngumiti ako, malumanay pero matalim. Teresa, kung dugo man ang pinag-uusapan, sila ang unang nagdugo sa akin. Nang matapos ang usapan namin, pinapairma niya ako sa ilang dokumento. Aabuti ng 2 linggo bago maisagawa lahat, pero sisimulan ko agad, sabi niya. Isa pa, dagdag ko. Gusto kong gawin ito ng tahimik. Wala silang dapat malaman hanggang tapos na ang lahat. Tumango si Teresa. Maaasahan mo ako dyan. Paglabas ko ng opisina, mainit na ang araw. Pero sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi ko naramdaman ang bigat ng init. Sa halip, parang may liwanag na sumusunod sa bawat hakbang ko. Ngayon, bulong ko sa sarili ko, ang laban ay nagsisimula. Pag-uwi ko sa bahay bandang tanghali, tahimik akong pumasok. Hawak ang maliit kong bag kung saan nakatago ang mga bagong papeles mula kay Ate Teresa. Mainit ang hangin at mula sa kusina ay naamoy ko ang amoy ng prutas na pinagtimplahan ni Mika ng smoothie. Pagpasok ko, agad niya akong tinapunan ng tingin. Saan kayo galing, Nay? Wala kayong pasabi. Pinahanap pa kayo ni Carlo kanina. Ngumiti ako ng mainahon. May inaayos lang ako sa labas, mga personal na bagay. Personal? Ulit niya, halatang nagtataka. Anong personal? Wala naman kayong ginagawa kundi maglinis at magluto. Patuloy lang ako sa pag-aayos ng mga pinamili ko, hindi siya sinagot. Nakita kong lalo siyang nainis. Nay, dagdag pa niya, mas malakas ang tono. Huwag niyo sanang isipin na pwedeng basta-basta kayong aalis nang hindi nagsasabi ha, nag-aalala kami. Napasulyap ako sa kanya, diretso sa mata. Maganda naman yan, Mika, sabi ko ng banayad, pero may bigat. Nakakatuwa, nag-aalala kayo. Napansin kong saglit siyang natigilan, siguro dahil matagal na rin mula noong huling beses na tinapangan ko siyang tingnan ng diretsyo. Umiling siya at ngumisi ng pilit. Sige po kung ganon, pero sana next time magpaalam. Ngumiti ako sa kamarahang tumango. Sige Mika, ipapaalam ko kapag kailangan. Habang naghahanda ako ng tanghalian, abala si Mika sa cellphone niya pero napapansin kong pasulyap-sulyap siya sa akin.
lalo na nang makita niyang maingat kong hinawakan ang bag ko. Mahal, tingnan mo nga si Mama, narinig kong sabi niya kay Carlo nang dumating ito. Parang may tinatago, kanina pa yang tahimik pero parang may iniisip. Naku, hayaan mo na, sagot ni Carlo, baka drama lang ulit. Pero hindi na kontento si Mika. Alam kong sa isip niya, nagsisimula na siyang maghinala. Pagkatapos nilang kumain, iniwan nila akong mag-isa sa kusina. Doon ko inilabas ang mga bagong dokumento at inilagay sa ilalim ng mga lumang resibo sa drawer. Maingat, parang sundalo sa lihim na misyon. Habang nililinis ko ang mesa, napangiti ako ng bahagya. Magduda ka, Mika, bulong ko sa sarili ko, pero hindi mo kailanmang mahuhulaan kung gaano kalaki ang bagyong paparating. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang ay umalis na ako ng bahay. Tulog pa sina Mika at Carlo, kaya't wala nang nagtangkang magtanong kung saan ako pupunta. Suot ko ang simpleng blusa at maong, dala ang maliit kong handbag kung saan nakatago ang dokumentong nagpapatunay na ako ang co-owner ng Mercado Supermart. Pagdating ko sa grocery, nakatayo sa tapat ang malaking karatula, Mercado Supermart, serving families since 1988. Napangiti ako. At ngayon, bulong ko, ang pamilyang to, ako naman ang maglilingkod sa sarili kong paraan. Pagpasok ko, sinalubong ako ng mga empleyado. May ilan sa kanila, kilala pa ako noon bilang suki. Ang iba, bata pa at bagong hire. Magandang umaga po, Nay, bati ng isa sabay abot ng basket. Ngumiti ako, pero sa halip na mamili, dumiretso ako sa opisina sa likod. Pagpasok ko roon, naroon si Mang Victor, abala sa mga papeles. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo. Luz, eksaktong oras. Nakaayos na lahat ng papeles. Pwede ka nang pumasok bilang active partner. Nang marinig ko yun, parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Hindi ako makapaniwala na matapos ang lahat ng taon ng pang-aapi at pananahimik, narito ako ngayon, muling babalik sa negosyo, pero ngayon hindi na bilang tahimik na mamimili, kundi bilang isa sa mga may-ari. Salamat, Vic, sabi ko. Gusto kong simulan sa simpleng paraan, walang magbabanggit sa pamilya ko. Gusto kong makita kung paano sila magre-react kapag nalaman nila sa huli. Tumawa si Mang Victor. Gusto mo ng sorpresa? Gusto ko yan. Lumipas ang ilang oras, naglibot ako sa buong tindahan. Kinausap ko ang mga empleyado, tinanong kung ano ang pwedeng ayusin, kung ano ang kailangan nilang tulong. Nakita ko ang cashier na pinahiya sa akin ni Mika, si Jomel. Nagulat siya nang nilapitan ko. Magandang umaga po, Nay, sabi niya, halatang alanganin. Ngumiti ako. Tawagin mo na lang akong Ma'am Luz. Ako pala ang bagong supervisor dito. Nanlaki ang mga mata niya. Kayo po ang bagong supervisor? Tumango ako, may ngiting may lihim. Oo, at mula ngayon, walang matandang tatawagin katulong dito. Naiintindihan? Tumango siya, halatang humanga. Habang lumalakad ako palabas ng tindahan, napatingin ako sa salamin ng pintuan at doon ko nakita ulit si Luz de la Cruz na dating nawala. Ngayon, bumabalik siya. Pagkalipas ng ilang araw, naging regular na ang pagpunta ko sa Mercado Supermart. Hindi alam ni Mika at Carlo kung saan ako laging napupunta tuwing umaga. Ang alam lang nila, mahilig daw akong magpalipas ng oras sa labas. Kung alam lang nila na bawat araw may lihim akong itinataguyod at iyon ay ang pagbabalik ng sarili kong danggal. Isang hapon, bumalik ako sa opisina ni Attorney Teresa para sa sunod naming pagpupulong. Luz, sabi niya habang inaabot ang folder, kumpleto na ang mga papeles. Ang mga ari-arian mo, kabilang na ang 3 paupahang apartment sa Cubao, 2 lote sa Rizal at ang shares mo sa supermarket, lahat ay nailipat na sa ilalim ng bagong kumpanya mo, LDC Holdings. Ngumiti ako. LDC, Luz de la Cruz, gusto ko yan. Tiningnan ko ang bawat dokumento at bawat pirma ko ay parang hakbang palayo sa pang-alipusta. Gusto ko ring bilhin ang bahay ni na Carlo, sabi ko sa abogado. Sa pangalan ng kumpanya, ayokong malaman nila na ako ang bumili. Napataas ang kilay ni Teresa. Sigurado ka? Ibig sabihin, technically, ikaw na ang magiging landlady nila.
Ngumiti ako ng may halong tigas at tuwa. Mas maganda ngayon para kapag dumating ang oras, ako mismo ang magpapaalis sa kanila, legal at marangal. Pag-uwi ko, bitbit ko ang envelope na naglalaman ng mga bagong titulo at kontrata. Tahimik pa rin ako, parang walang nangyayari. Ngulit sa loob ko, unti-unting tumitibay ang lakas na nawala sa akin noon. Sa hapagkainan, kumain kami ng sabay. Si Mika, gaya ng dati, abala sa cellphone. Si Carlo, nagkukwento tungkol sa bagong project sa opisina. At ako, tahimik lang, nakikinig. Nay, sabi ni Carlo bigla, magpapapintura kami ng bahay bago mag-summer. Kailangan niyo munang lumipat sa basement habang ginagawa, ha? Ngumiti ako ng marahan. Oo naman, Carlo, kung yan ang gusto niyo. Sa loob-loob ko, napangiti ako ng lihim. Magpinta kayo anak, bulong ng isip ko. Hindi mo alam, hindi na bahay mo yan. Habang nagliligpit ako ng pinggan, nakatingin ako sa kanila. At sa unang pagkakataon, hindi na ako ang tahimik na ina. Ako na ang tahimik na bagyo. Makalipas ang 2 linggo, dumating ang araw na matagal kong inaantay. Maaga akong nagising, inayos ang buhok ko at nagsuot ng malinis na barong na pang-senior. Hindi na ako ang Lona Luz na tahimik. Ngayon, ako na si Luz de la Cruz, may-ari ng LDC Holdings. 10:00 ng umaga, habang nakaupo ako sa sala, narinig ko ang busina sa labas. Dumating si Attorney Teresa, suot ang kanyang kulay abo na blazer. Kasama ang isang binatang lalaki na may dalang itim na briefcase. Tumayo ako, kalmado. Sino yan? Tanong ni Mika, lumalabas mula sa kusina habang nag-aayos ng buhok. May bisita ako, sagot ko. Bisita? Dito? Umiling siya. Sino namang kaibigan niyo yan? Bago pa ako makasagot, pumasok sina Teresa at ang binata. Magandang umaga po, Mrs. de la Cruz, bati ng abogado. Nanlaki ang mga mata ni Mika. Mrs. de la Cruz? Akala ko? Ngumiti ako. Oo, ako yon. Lumabas si Carlo mula sa hagdan, halatang nagulat din. Ma, ano to? Umupo kayo, sabi ko ng mahinahon. May kailangan kayong marinig. Inilabas ni Teresa ang isang makapal na sobre at inayab sa akin. Ito na po ang mga final documents, Mrs. de la Cruz. Kasama rito ang mga papeles ng property transfer at business disclosures. Ngumiti ako at tumingin kina Carlo at Mika. Gusto kong ipaliwanag sa inyo kung ano ang mga ito. Property transfer? Ulit ni Mika, halatang kinakabahan. Oo, sabi ni Teresa. Ayon sa dokumento, ang bahay na ito ay nailipat na sa pagmamay-ari ng LDC Holdings. Napaatras si Carlo. Ano raw? Ibig sabihin? Tumango si Teresa. Ibig sabihin, technically, hindi na sa inyo ito. Nanlamig si Mika. Hindi pwede yan, imposible. Ngumiti ako ng marahang tinanggal ang salamin ko. Hindi imposible, Mika. Matagal na akong nag-ipon. Habang inaapi niyo ako, pinapatatag ko ang kinabukasan ko. At ngayon, ako na ang may-ari ng bahay na to. Tahimik ang buong sala. Ramdam kong bumigat ang hangin. Si Carlo, napayuko. Si Mika, napahawak sa dibdib, halatang hindi makapaniwala. Hindi niyo ito pwedeng gawin sa amin, sigaw niya. Ginawa ko na, sagot ko, kalmado. At ito pa lang ang simula. Tahimik ang sala, tanging tiktak ng orasan ng maririnig. Nakayuko si Carlo habang si Mika ay nakatayo pa rin, nanginginig ang labi. Anong ibig mong sabihin, Nay? Mahina pero nanginginig na tanong ni Carlo. Bahay mo na to? Tumango ako. Oo anak, binili ng kumpanyang hawak ko. Hindi mo na kailangang mag-alala sa amortization, tapos na. Pero, tumigil ako sandali, tinitigan silang dalawa. May iba pa kayong kailangang malaman. Tumango si Attorney Teresa sa binatang kasama niya na agad naglabas ng panibagong folder. Ito po ang disclosure ng mga negosyo at assets ni Mrs. de la Cruz, sabi ng lalaki. Kasama rito ang kanyang share sa Mercado Supermart at iba pang property investments. Nanlaki ang mga mata ni Mika. Mercado Supermart, yung pinamimili natin? Ngumiti ako, marahan pero matalim. Oo, Mika, yung supermarket kung saan mo akong ipinahiya. Ako ang co-owner niyon.
20 taon na. Parang napako si Carlo sa kinauupuan niya. Hindi ko alam, Ma. Hindi mo kailangang malaman nun, sagot ko. Alam ko na kapag nalaman nyo, kukunin nyo lang lahat, kaya pinili kong manahimik. Pero habang tinatawanan nyo ako, lumalago ang mga negosyo ko. 3 paupahan sa Cubao, 2 lote sa Rizal at share sa iba pang kumpanya. Si Mika tila hindi makapaniwala. Gaano kalaki? Tumingin ako kay Teresa at siya na ang sumagot. Base sa huling audit, humigit kumulang 270 million pesos ang kabuuang halaga ng assets ni Mrs. De La Cruz. Napahawak si Carlo sa ulo niya habang si Mika ay napaupo, tulala. Hindi, bulong niya, hindi pwedeng totoo to. Totoo, sagot ko. At lahat ng iyan, itinago ko hindi para magyabang, kundi para protektahan ang sarili kong dignidad. Ang dignidad na sinira nyo nang tawagin nyo akong katulong. Tumulo ang luha ni Carlo. Ma, nagkamali kami. Tumingin ako sa kanya, malamig pero may halong sakit. Oo anak, nagkamali kayo. Pero ang mas masakit, hindi nyo lang ako pinahiya. Pinaniwala nyo akong wala na akong halaga. Tahimik ang lahat at sa unang pagkakataon, ramdam ko na nasa akin na muli ang kapangyarihang matagal nilang inagaw. Tahimik pa rin ang buong bahay. Ramdam ko ang bigat ng katahimikan, parang mismong mga dingding ay nakikinig sa bawat salitang lalabas sa bibig ko. Si Mika, tulala, parang biglang naubusan ng lakas. Si Carlo nakayuko, hindi makatingin sa akin. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. May isa pa akong dapat ipaalam. Tumango si Ate Teresa at inilabas ang isa pang dokumento. Ito po ang kopya ng bagong testamento ni Mrs. De La Cruz. Tumingin ako sa kanila, diretso sa mata. Binago ko na ang lahat ng nakasulat sa dati kong testamento. Simula ngayon, wala nang mapupunta sa inyong mag-asawa. Parang sumabog ang katahimikan. Ano? Halos pasigaw si Mika. Hindi mo pwedeng gawin yan. Kami ang pamilya mo. Ngumiti ako ng mapait. Pamilya? Pamilya ba ang tawag sa mga taong binabastos ang sarili nilang ina? Tinuring akong katulong, pinag-usapan kung kailan ako mamamatay para makuha ang mana. Napalunok si Carlo, naninginig ang boses. Ma, nadala lang kami. Hindi naming ibig. Hindi ninyong ibig pero ginawa ninyo, putol ko sa kanya. At dahil dyan, ang tanging may bahagi sa akin ay si Josh. Pero hindi agad. Napatingin si Mika halatang nag-aalala. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ako, malamig pero matatag. Magkakaroon si Josh ng trust fund, pero makukuha niya iyon pag tumuntong siya ng 25 at kung mapapatunayang niyang marunong siyang respeto, hindi lang dahil sa pera. Lalong namutla si Mika. Hindi mo pwedeng idamay ang anak ko sa galit mo. Hindi ko siya dinadamay, sagot ko. Binibigyan ko siya ng pagkakataon maging mas mabuting tao kaysa sa inyo. Paano naman kami? Halos pabulong na tanong ni Carlo. Tumingin ako sa kanya, masakit pero totoo ang tono. Ang natitira sa yaman ko mapupunta sa mga charitable foundations para sa mga matatandang pinabayaan ng pamilya nila. Katulad ko. Hindi sila nakaimik. Nakayuko si Carlo, hawak ang ulo. Si Mika naman ay napahawak sa dibdib, namumula sa galit at kahiyaan. Tandaan ninyo, sabi ko habang marahang itinatayo ang sarili ko, ang tunay na mana ay respeto. At yan, matagal na ninyong kinuha sa akin. Tahimik kong iniabot kay Teresa ang mga papeles. Pirmahan mo na hiha. Tapos na ang kabanatang ito. Pagkatapos kong pirmahan ang mga dokumento, ibinalik ni Ate Teresa ang mga papeles sa envelope. Tahimik pa rin ang paligid. Tanging paghinga ni Mika ang maririnig, mabilis at mabigat, parang gusto niyang sumabog. Hindi ito matatapos dito, bulong niya. Hindi mo kami pwedeng basta-bastang paalisin. Tumingin ako sa kanya, diretso at walang takot. Mika, sa loob ng 5 taon, ako ang tumira rito bilang bisita sa sarili kong bahay. Ngayon, kayo naman ang maging bisita. Bumaling ako kay Teresa.
Ipaayos mo na ang turnover ng bahay. Bibigyan ko sila ng 30 araw para makahanap ng malilipatan. Tumango siya. Maaasahan niyo po, Mrs. De La Cruz. Tumayo ako at marahang naglakad papunta sa hagdan. Sa bawat yapak ko, naririnig ko ang mahinang hikbi ni Carlo. Ma, tawag niya halos pabulong. Patawarin mo kami. Huminto ako sa paanan ng hagdan, hindi lumilingon. Carlo, anak kita at mahal pa rin kita. Pero kailangan mong matutunan na ang pagmamahal ay hindi dahilan para tapakan ng isang tao. Umakyat ako at pumasok sa maliit kong silid. Inilagay ko sa lumang maleta ang ilang damit, ang mga dokumento at ang lumang larawan namin ni Mang Ben. Nang matapos, napatingin ako sa paligid, sa kwartong ilang taon ko ring pinagtitis na tirahan. Dito ako umiiyak, nagtitipid at nagtatago. Pero ngayon, hindi na ito bilangguan. Ito na ang huling gabi ng pagkatahimik ko. Pagbaba ko, nakatayo pa rin sina Mika at Carlo sa sala. Sa susunod na makita ninyo ako, sabi ko, siguraduhin ninyong marunong na kayong rumespeto. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa tao. Walang nakapagsalita. Taning tingin ni Carlo ang nagsasabing may natitirang pagsisisi, pero alam kong huli na. Lumabas ako ng bahay ng walang lingon. Sa labas, naghihintay ang kotse ni Teresa. Sumakay ako, bitbit ang aking maleta at dignidad. Habang umaandar kami palayo, tumingin ako sa rearview mirror. Ang bahay na minsang naging kulungan ko, unti-unting nawawala sa paningin. Sa wakas, malaya na ako. Hindi bilang ina nilang inaapi, kundi bilang si Luz de la Cruz, babaeng muling bumangon. At sa isip ko, iisang linya lang ang paulit-ulit. Ang katahimikan ko noon ay hindi kahinaan. Paghanda iyon para sa araw na ito. Makalipas ang ilang araw, lumipat ako sa isang condo unit sa Quezon City na matagal ko ng pagmamay-ari ngunit hindi ko kailanman tinirhan. Maliit lang ito, may 2 kwarto pero moderno at payapa. Sa unang gabi ko roon, matagal akong nakatula sa bintana habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod. Parang ibang mundo, malayo sa sigawan at pangmamaliit na nakasanayan ko. Tahimik kong nilabas mula sa maleta ang lumang larawan namin ni Mang Ben, inilagay ko sa lamesita. Ben, bulong ko, natupad din ang pangako ko sa iyo, hindi ako tuluyang tatalunin. Kinabukasan, nagtungo ako sa opisina ng LDC Holdings, naroon ang bagong staff na kinuha ni Ate Teresa, mga batang profesional na puno ng sigla. Pagpasok ko, agad akong binati ng sekretarya. Magandang umaga po, Ma'am Luz. Gumiti ako. Magandang umaga rin. Simulan na natin ang trabaho. Buong araw kaming nagmeeting tungkol sa mga negosyo, mga paupahan, supermarket shares at bagong proyekto. Isang foundation para sa matatandang pinabayaan ng pamilya. Lahat ng iyon bahagi ng bagong pangarap ko. Gusto ko, sabi ko, ng foundation na ito ay hindi lang tungkol sa pera. Dapat may tahanan sila, may pakiramdam na may nagmamalasakit. Kasi alam ko kung gaano kasakit ang kalimutan. Tumango ang mga staff, halatang humanga sa direksyon ko. Nang matapos ang araw, pag-uwi ko sa kondo, may kakaibang katahimikan ang naramdaman. Hindi na ito nakakatakot. Noon, ang katahimikan ay parang pader na humaharang sa akin. Pero ngayon, ito ay kapayapaan, bunga ng kalayaan. Habang umiinom ako ng mainit na tsaa, biglang tumunog ang cellphone ko. Galing kay Josh. Lola, kumusta ka na po? Ngumiti ako. Ayos lang ako, apo. Ikaw, kumusta? Medyo mahirap dito. Madalas nag-aaway si mama at papa, mahina niyang sabi. Pero gusto kong bumawi sa'yo, La. Gusto kong makita ka ulit. Tumigil ako sandali. Darating din ang araw na magkikita tayo, apo. Pero gusto kong lumaki kang marunong rumespeto sa lahat ng tao. Yon ang tunay na yaman. Pagkatapos ng tawag, napatingin ako sa kisame, napangiti. Sa wakas, may bagong simula si Luz de la Cruz, isang simula na siya mismo ang pumili. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng mga papeles sa opisina ng LDC Holdings, biglang tumunog ang cellphone ko. Nakita ko sa screen ang pangalang matagal ko nang hindi nakikita, Carlo. Saglit akong napahinto.
Ang kamay kong dating nanginginig sa tuwing naririnig ko ang boses niya, ngayon ay payapa na. Pag-angat ko ng tawag, marahan kong sabi, "Hello, Carlo." Tahimik sa kabilang linya bago siya nagsalita. "Ma," mahina, basag ang boses. "Ma, patawarin mo kami." Umupo ako, maingat na ibinaba ang mga papel. "Anak, bakit mo ako tinatawagan?" "Ma, wala kaming mapuntahan," sabi niya. "Wala nang natira sa amin. Umalis na si Mika, dinala si Josh sa nanay niya. Naubos ang pera namin at..." Huminga siya ng malalim, "Ngayon ko lang na-realize kung gaano kami kasama sa'yo." Tahimik lang ako sandali, pinakiramdaman ang bawat salita niya. Noon, baka napaiyak na ako agad. Pero ngayon, ang puso kong sugatan noon ay marunong nang kumalma. "Carlo," mahinahon kong sabi, "ang kapatawaran hindi hinihingi lang, pinapatumayan." "Alam ko, Ma," sagot niya, halos pabulong, "pero gusto ko lang marinig mong nagsisisi ako. Lahat ng sinabi ni Mika, lahat ng ginawa namin sa'yo, mali. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko." Ngumiti ako kahit hindi niya nakikita. "Alam mo, anak, matagal ko nang natutunang patawarin kayo. Pero hindi dahil gusto kong bumalik ang dati, kundi dahil ayokong bitbitin ang galit habang buhay." Narinig kong napahikbi siya. "Ma, kung pwede lang, sana makausap ka namin ni Josh balang araw." "Kapag handa na kayo," sagot ko. "Kapag natutunan ninyong kumilos, hindi dahil sa takot o sa pera, kundi dahil sa pagmamahal." Tahimik kaming pareho. "Salamat, Ma," mahina niyang sabi bago binaba ang tawag. Matapos iyon, napatingin ako sa bintana ng opisina. Sa labas, tanaw ko ang mga taong naglalakad. May kanya-anyang laban pero tuloy lang ang buhay. Napangiti ako. Ganito rin ako dati, bulong ko. Laging takot, laging nag-aabang ng awa. Pero ngayon, hindi na. Ngayon, marunong na si Luz de la Cruz magmahal, pero mas marunong na rin siyang pumili kung sino ang karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Ilang linggo matapos ang tawag ni Carlo, isang umaga may kumatok sa pintuan ng aking kondo. Pagbukas ko, isang courier ang nakatayo roon, may dalang sobre. "Delivery po, galing sa Batangas," sabi niya. Agad kong naramdaman ang kakaibang kaba. Pagkabukas ko ng sobre, nakita ko ang sulat kamay. Pamilyar, medyo sablay ang ilang letra, pero puno ng damdamin. Mula kay Josh. "Dear Lola Luz, pasensya na kung matagal bago ako sumulat. Ang dami kong gustong sabihin pero hindi ko alam kung paano umpisahan. Simula noong umalis ka, parang nag-iba ang mundo namin. Si Mama, tahimik na. Si Papa, laging malungkot. Ako naman, madalas iniisip kung bakit ko ginawa yung sa grocery, kung bakit ko tinawanan ka, Lona. Ngayon ko lang naiintindihan kung gaano ka nasaktan. Nagsimula akong tumulong sa isang shelter dito. Mga matatandang iniwan ng pamilya nila. Sabi ng tagapamahala, minsan raw ang sakit ay gamot din kasi doon tayo natututo. Gusto kong maging mabuting tao, Lola. Gusto kong maging apo na maipagmamalaki mo ulit. Kung papayag ka, gusto kong bumisita sa'yo. Hindi dahil may kailangan ako, kundi dahil miss na kita. Gusto kong yakapin ka at magsabing, sorry po talaga, Lola. Mahal kita. Josh. Habang binabasa ko, hindi ko na napigilang mapaluha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pag-asa. Salamat, Apo, bulong ko. Hindi pa huli para sa kabutihan. Tinawagan ko agad si Ate Teresa. "Teresa," sabi ko, "ayusin mo nga ang mga papeles ni Josh. Gusto kong dagdagan ang pondo ng trust niya. Nakikita ko na, may pag-asa ang batang to." Tumawa siya sa kabilang linya. "Alam ko, Luz, may puso yang bata. Siguro minana rin niya sa'yo." Kinagabihan, naupo ako sa veranda ng kondo. May dalang mainit na salabat. Sa palikid, tanaw ko ang mga bituin. Tahimik kong binasa ulit ang liham ni Josh. Bawat salita ay parang paghaplos sa mga sugat ng kahapon. "Siguro," sabi ko sa hangin, "ito na ang tunay na gantimpala. Hindi pera, kundi pagkilala." Sa ilalim ng ilaw ng buwan, ramdam kong muling bumukas ang puso ko. Hindi para sa paghihigante, kundi para sa pagpapatawad at pag-asa. Lumipas ang 3 araw matapos kong matanggap ang sulat ni Josh.
Habang nililista ko ang mga dapat gawin sa foundation, bigla akong nakatanggap ng mensahe mula sa kanya. Lola, pupunta po ako sa inyo ngayong Sabado. Huwag po kayong magluto. Ako na po. Nang mabasa ko iyon, napangiti ako. May halong kaba, pero mas nangingibabaw ang pananabik. Ilang taon ko ring inasam na marinig ulit ang boses ng apo kong iyon, hindi para humingi, kundi para magmahal. Dumating ang Sabado, maaga akong naghanda, nilinis ko ang maliit kong kondo, inilabas ang mga lumang larawan namin noong bata pa siya. Pagsapit ng tanghali, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, naroon siya. Matangkad na, binatilyo na, pero nandoon pa rin ang ngiti ng batang minsan kong inalagaan. Lola, mahina niyang sabi. Josh, sagot ko, halos maputol ang boses ko sa sobrang emosyon. Nagkatinginan kami ng ilang segundo, tapos pareho kaming napaiyak. Lumapit siya at niyakap ako ng mahigpit, hindi tulad ng dati, hindi pilit, kundi puno ng pagsisisi at pagmamahal. Lola, sorry po talaga, hikbi niya. Kung pwede lang, gusto kong burahin yung araw na pinahiya ka namin. Hinaplos ko ang ulo niya. Hindi mo kailangang burahin, apo. Ang mahalaga, natutunan mo. Yun ang hindi kayang bilhin ng kahit anong pera. Umupo kami sa sala, nagkape at nagkwentuhan. Ikinwento niya kung paano siya tumutulong sa mga matatanda sa shelter. Alam mo, Lola, sabi niya, tuwing tinutulungan ko sila, naiisip kita. Iniisip ko, baka ganito rin ang naramdaman mo noon. Ngumiti ako. Mas masakit pa, apo. Pero ngayon, nabayaran mo na yon, hindi sa pera, kundi sa kabutihan. Pwede ba akong bumisita palagi? Tanong niya. Hindi mo kailangang magpaalam, Josh. Ang tahanan ko, bukas sa mga marunong magmahal. Nang umalis siya bandang hapon, sumilip ako sa bintana. Nakita ko siyang nangingiti habang naglalakad palayo. Dala ang bagong pag-asa. At sa puso ko, may mainit na katahimikan. Ang batang minsang natawa sa aking kahiyaan, ngayon ay siyang nagbalik ng dangal ko bilang lola at bilang tao. Ilang linggo matapos ang pagdalaw ni Josh, habang nag-aasikaso ako ng mga papeles para sa foundation, muling dumating ang courier. Akala ko panibagong dokumento, pero pagtingin ko sa sobre, galing sa Tagaytay, sa bagong tirahan ni Mika. Tahimik kong binuksan ang sobre. Sa loob, isang mahabang liham na may bakas ng luha sa papel. Luz, alam kong wala akong karapatang tawagin kang mama, pero hayaan mong makapagsulat ako. Ilang gabi na akong hindi makatulog dahil bawat alaala mo ay bumabalik sa isip ko. Hindi ko maintindihan kung paano ko nagawang ipahiya ang isang taong nag-alaga sa amin, nagmahal kahit walang kapalit. Naalala ko noong una kitang makilala, tahimik, laging nakangiti, laging handang tumulong. Pero ako, inuna ko ang yabang at pera. Hindi ko nakita ang totoong halaga mo. Ngayon, may bago akong trabaho sa maliit na karinderya. Araw-araw, tuwing may lumalapit na matandang babae, hindi ko maiwasang alalahanin ka. Hindi ko hinihingi ang mana, ang bahay o kahit anong bagay. Ang gusto ko lang, sana isang araw mapatawad mo ako. Kahit hindi mo ako muling tanggapin, gusto kong malaman mong nagsisisi ako mula sa puso. Mika. Pagkatapos kong basahin, matagal akong nakatula. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o tatawa. Ang dating matigas na puso ni Mika, tila unti-unting natutong magpakumbaba. Kumuha ako ng papel at sumagot, Mika, ang pagpapatawad ay hindi gantimpala, kundi pagpapalalya para sa sarili at sa nakasakit. Matagal ko nang pinili ang kapayapaan, kaya't matagal na rin kitang pinatawad. Hindi ko na kailanang marinig ang manapaliwanag mo, sapat na sa akin na natutunan mong respeto sa mga taong minsan mong hinusgahan. Naway, gamitin mo ang bagong buhay mo para itama ang nakaraan. Tulungan mo si Carlo at si Josh na maging mabuting tao. Iyan ang pinakamagandang amana na maiiwan mo sa kanila. Luz de la Cruz. Pagkatapos kong ilagay sa sobre ang tugon, napangiti ako. Sa wakas, wala na akong dinadalang bigat. Hindi na ako galit, hindi na ako sugatan. Ang natitira na lang ay kapatawaran at katahimikan. Isang buwan matapos ang liham ni Mika, dumating ang araw ng unang anniversary ng LDC Foundation for Abandoned Seniors.
Sa malaking function hall sa Quezon City, puno ng mga bulaklak at ngiti ang paligid. Ang mga matatandang dating walang tahanan, ngayon ay nakasuot ng magaganda at malilinis na damit. May banda, may pagkain at higit sa lahat, may saya. Ako ang pangunahing tagapagsalita. Suot ko ang simpleng barong na paborito ko at sa tabi ko ay nakaupo si Josh. Ngayon ay tumutulong bilang volunteer ng foundation. Habang pinagmamasdan ko siyang nakikipagkwentuhan sa mga lola at lolo, napangiti ako. Siya na ang simbolo ng pagbabagong pinanggarap ko. Ma'am Luz, sabi ni Ate Teresa, lumapit habang inaayos ang mikropono. Handa na po ang lahat. Tumango ako at huminga ng malalim bago umakyat sa entablado. Magandang hapon po sa inyong lahat, panimula ko. Maraming taon ang ginugol ko sa pananahimik, sa pagdurusa at sa hiya. Pero sa mga taon ding iyon, natutunan kong ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay paghanda. Tahimik ang lahat, nakikinig. Ang foundation na ito ay alay ko sa lahat ng katulad kong pinabayaan, tinapakan at nilimot ng sariling pamilya. Pero hindi para maghigante. Ginawa ko ito para ipakita na ang dignidad ng tao kahit ilang ulit mong yurakan ay babangon pa rin. Palakpakan, ilang lola ang napaluha. Lumapit si Josh sa entablado at nyakap ako. Lola, bulong niya, ipinagmamalaki kita. Ngumiti ako at ako sa iyo, Apo. Ikaw ang dahilan kung bakit sulit ang lahat ng sakit. Sa gilid ng entablado, napansin kong dumating si Carlo. Tahimik, nakamasid lang. Sa likod niya, si Mika, nakayuko ngunit nakangiti. Hindi sila lumapit pero sapat na sa akin ang makita silang naroon. Mga taong minsang sumira sa akin, ngayon ay marunong ng humanga. Pagkatapos ng programa, lumabas ako sa hardin. Malamig ang hangin, mabango ang mga bulaklak. Tumingala ako sa langit at bulong ko, Ben, tapos na. Nakamit ko na ang hustisya, hindi sa korte, kundi sa puso. Ngayon, ako si Luz de la Cruz, hindi biktima, hindi katulong, kundi babaeng muling bumangon at nagturo ng dangal sa mga nakalimot. At doon, nagtapos ang lahat, sa kapatawaran, sa pag-ibig at sa isang tahimik ngunit matatag na panalo.